Na nga guys, pupunta ako dito sa may kulungan ng mga manok. Ituturo ko kung ano, yung base sa aking experience lang guys, experience lang sa akin, disclaimer lang. Experience ko lang yung para makaiwas tayo sa mga langaw, sa mga ipot ng ating mga alaga. Ang gagamitin guys, yung ito, mga rice hull. Yung or ipa. Kasi kapag kaya hindi siya lalangawin guys, kasi pagkalaglag ng ipot nila, ayan, mababalutan na ulit agad siya ng ipa o rice hull. Ayan, o, mababalutan na siya ng rice hull kaya hindi na siya lalangawin or mangangamoy. Yun yung napanood kong isa sa mga alternative na gagawin para maiwasan ang mga langaw tsaka yung amoy ng mga ipot ng ating mga alagang broiler. Ayan, ayan sila guys, oh. Ayan yung mga alaga ko. Pagkalaglag kasi dito guys, tingnan nyo, pagkalaglag kasi dito, oh, walang langaw kasi nga may mga ipa na dito sa ilalim niya na pinaglalaglagan ng mga ipot nila. Ayan, oh, walang mga langaw kasi tuwing ano, nilalagyan ko na ng ipa. Pag marami na dyan, papatungan ko ulit ng ipa or kukunin ko pampataba na rin sa mga halaman. Double purpose siya, kaya yon. Tapos hindi siya mangangamoy kasi pagkalaglag ng ipot guys, ito na siya, oh. Nababalutan na siya ng ipa or rice hull. Ayan, ayan guys, yung mabibigay kong tips base sa aking experience ang paggamit ng ipa sa ilalim ng kulungan nila. At saka maganda din yung meron kayong mga alagang bibi guys, kasi tinutok-tok nila yung mga ano nila, ipot nila. Ayan, oh. Sila din minsan yung gumagawa na ng paraan para hindi siya langawin. Kasi inahalukay na din nila yung ilalim ng tawag dito? Ilalim ng kulungan ng mga alagang mga manok. Ayan guys, oh. Kaya nilagyan ko na ng mga ipatong kulungan nila. Ayan. Ayan guys. Ayan, iwas langaw tsaka iwas amoy sa ating mga ipot ng ating mga alaga guys. Ayan, ipa, rice hull. Ipa, rice hull guys. Yun lang guys. Thanks for watching.